ngayon, kung nabayaran ko yung sinasabi niya sa 7-Eleven, saan ako dito mag-pick up ng item? Yes po. Please be advised this call will contain quality purposes of declined for other lines, Ms. Royce. For cancellation po, nagpapag-reserve po si client. Yes po ma'am. Ma'am, nandito kasi ako sa pick up location niya ma'am. Kaso nga lang, sarado yung tindahan. At gusto niya mangyari ma'am, babayaran ko po yung item bago ko puntahan yung pesa po. Ayan mga kalingap, meron po tayong bagong kalingap partner ngayon, si Transporter. Pa-subscribe po naman channel, napakasipag. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Hello guys, welcome back to my channel. Nako, ang hirap paliwanag, lalo na kung mga ganitong style ng mga tao na hindi lumalaban ng patas. Mayroon po pala akong na-pick up no, dito sa Lalamove. Ito ngayon ay nangungulit po. So una, na-scam na ako nung nakaraan. So ngayon, paabuno ulit siya. Ngayon, babayaran daw muna sa 7-Eleven. Tapos pagkatapos magbayad sa 7-Eleven, pupuntahan yung hospital na sinasabi. No. So ngayon, pumunta ako dito sa 7-Eleven. Akala ko kasama na yung item na pagbayad ko ay nandun yung item. Yun pala ay wala pala. So ngayon, sabi nung cashier, sabi niya, sir, scam yan. Kasi tingnan mo yung kanyang barcode diretso sa kanyang account, hindi mismo doon sa sa company. So ibig sabihin P-Maya po yan ang kayang ginagamit na account. So scam yan sir. Kaya thank you sa 7-Eleven dito sa sa Strata site no, dahil nagbigay ng tapes. So ngayon nangungulit itong si customer. Ang problema kasi na-accept ko na yung ang hirap kasi sa Lalamove, pag i-cancel mo yung booking, ikaw yung magbabayad dun sa customer. Ngayon, problema din ng customer, pag siya po mag-cancel, siya rin po yung magbabayad sa aking booking dahil nga napuntahan ko na yung lugar. So ngayon, nagbigay po siya ng pangalan ng tao na pupuntahan dun sa hospital para pipick upin. Ngayon, dito natin malalaman kung legit ba talaga siya. Pupuntahan natin yung hospital, hanapin natin yung pangalan kung mayroon bang nag-order ng ganito dito sa kanilang lugar. So ngayon, abangan nyo po, pupunta tayo doon sa hospital na sinasabi niya. So ayan guys, ayan nakakabim mo mga ka-transporter. Ayan, balik ulit tayo, transporter. So ito ngayon, pupuntahan natin yung sinasabi ng nag-book na may pipick upin. Pero sabi nga niya, bago ko ma-pick up yung sinasabi niyang oxygen, babayaran ko muna sa 7-Eleven yung kanyang booking, kanyang sinasabing oxygen. So ngayon, medyo diskumpiyado ako sa kanyang diskumpiyado ako sa kanyang mga sinasabi kasi di ba nakaraan na scam na ako. Tapos ngayon, ayun nga, kadalasan sa payo ng mga ibang mga kasamahan natin na transportation na kailangan bago ka magbayad, kailangan nandun na yung item. Huwag yung pera muna bago mo puntahan kasi siguradong scam yan. So
ganito, pupuntahan po natin yung sinasabi niyang pangalan, tapos itanong natin sa ospital. Turn right on L. Ruben. Ayan, papunta natin sa ospital, itanong natin yung pangalan. 200 meters. Turn right on L. Manolo. Pagkatapos natin matanong kung confirm na wala yung pangalan dyan, yung sinasabi niya, or kung mayroon man, di pupunta tayo ng 7-Eleven at saka doon natin babayaran. No? Hindi muna tayo magbibigay agad ng pera, magpapadala ng pera hanggat hindi natin makonsulta kung talaga bang totoo yung sinasabi niya. So ngayon, pag andoon yung tao, andoon yung pangalan na sinasabi niya, ibig sabihin tunay. Na hindi siya nanloko. Kasi tiningnan ko po yung kanyang messenger, nakalock ang profile pero ang print niya ay 35 lang. So hindi po kaduda-duda po yung kanyang profile dahil nakalock tapos print niya ay 35. Kung main account niya yun, dapat sobrang dami friends nun Oo. kasi kasama din yung mga pamilya niya tsaka Oo, mga iba tama. niya pang naging kasamahan. Head southwest on F. Manalo toward Mariano Marcos. Diretso tayo. Yan. Diretso. Nasobra tayo sa 200 meters. Sharp right on F. balik na. In 100 meters. Turn right So on yan F. nga po, Turn right on ang F. hirap maghanap ng pera tapos ngayon magpapaloko tayo sa mga ganito kaya kailangan maging wise din tayo, no? Kasi ang hirap po talaga sa totoo lang. Buti kung ang sahod natin ay malaki, ay kakarampot lang, mahal ang mga bilihin ngayon sa Metro Manila. Continue on F. Limit trip for 1 kilometer. Yan. Kunin mo muna. Yan. Dito po tayo sa San Juan. Paikot-ikot tayo. Pupunta natin yung naka-pin location niya. Hanapin natin. Kasi mahirap sa mga magaling sila gumawa ng strategy. Magaling sila gumawa ng style para makapag-scam. No? Pero yun mo, isipin nyo po, pag nagbayad nga naman ako sa 7-Eleven, tapos ngayon, hindi ko na siya mahabol. Eh kung ang messenger niya ay hindi naman yung legit, ipa-block lang niya ako, wala na. Mamaya tatawagan natin siya para marinig. Tumawag sana, sasagutin sana natin eh. Kaso nga lang, bigla lang na nawala. Ayan, malapit na po tayo sa location. 3 minutes. Take the next left onto J. Ruiz. So guys, di bali kung wala tayong ganong kita ngayon, huwag lang tayo may scam. 1,999 pa naman. Sige sir. R6. Then your destination will be on the right. Okay, nandito na tayo sa Aurora Boulevard.
So ngayon, nalapit-lapit na tayo dun sa destination. Tingnan natin yung hospital na sinasabi niya. Ito yung nakalocation. Yan, malapit na tayo. Ayan o. Your Yeah. destination is on the right. Okay, Dito na. dito na daw tayo. Sa location. Wala namang hospital. Capital Medical Supply. Ay, sarado. Sarado naman. Oo. Sarado ang kanyang sinasabing medical. Wait lang, di kita. Gagawin natin dyan. Okay, kausapin ko siya. Sarado. Hello po, sir. Pinatay. 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 Alin? Okay, tinawagan po natin makaka-transport. Ayan, hindi niya sinasagot. So, ayun niya, nakahalata siguro siya, baka nakahalata siya, nabibidyohan na siya eh. Okay, dito tayo. Hello po, sir. Nandito na ako, sir. Sir, ano po, may number po ba kayo doon sa ano? Doon sa pipikapan ko ng ano? Hindi pa eh, kararating ko lang eh. Okay, sige, sige. Yan po ata yung pinakamalapit na 7-Eleven dyan sa Flying B. Pero ito, titingnan natin yung ano, yung kanyang booking dito. Tapos kung sino yung tatawagan. Tingnan mo, order. Si Rose, ano, Royce J. Shed. Giselle M. Guerrero. Pero magkaiba siya ng pangalan dito, di ba? So ang tatawagan natin ngayon, pareho lang din. Siya lang din, oh. Siya lang din. Ngayon, wala yung contact doon sa pipikapan natin. Kung sakaling magbayad tayo at pipikapin yung sinasabi niyang item, wala pong contact. So ngayon, tatawagan ko siya ulit para tanungin kung may contact pa doon sa pipikapan natin. Okay? Binatay. Ulit. So, halatang scam ito kasi kung sakaling magbabayad ka na, dido na talaga yung pera mo kasi hello po, sir. Hello po. Sir, matanong ko lang, ano po yung number na pipikapan natin? Kanina pa ako nababasa. May number po ba kayong nilagay doon? Nag-chat lang ako sa'yo sa message yung nabasa mo yung Hindi, sir, yung number lang po, sir, yung pipikapan natin, sir. Oo nga, Ay, send mo po sa akin. Sige, salamat po. Okay, magsisend daw siya ng number na yung pipikapan natin ng yung oxygen. Okay? Ang gusto na yung mangyari, bayaran ko muna yung 7-Eleven para mapunta na sa kanya yung pera. Tapos ngayon pipikapin ko yung item na oxygen na sinasabi niya. Yung hospital, itong
Medical, ano ba yung pangalan niyan? Medical Capital? Capital Medical Oh, Center. Capital Medical. So pipikapin ko dito. Sirado na po yung tindahan. Sino po yung pipikapin ko dito? 'Di ba? Walang tao. Okay, nagbigay number, tawagan natin. Okay, gagawa ng alibay ito. Tatawagan natin to. Oh, the number you have dialed out of coverage area. Okay. Okay, babalik ulit tayo sa kanya. Okay, tatawagan natin. Hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot. O, tawagan natin ulit sa ano. Binigay yung number na pipick upin to, kaso nga lang walang signal. Tinatawagan natin, walang signal eh. Wala. Ito, isa. The number you have dialed is currently unattended or out of coverage area. Coverage area. Wala na. Ibig sabihin, in-off na niya yung cellphone niya. Ibig sabihin ka mo, nakahalata na to, na nakahalata na tayo, na scam siya. So, imi-message ko na lang. Sabihin ko na lang, sir, hindi ko matawagan yung number na binigay mo. Paano ko pala mapipick up siya pag nabayaran ko? Yan ang sasabihin ko. Sabi ko, sir, hindi ko matawagan ang number na binigay mo. Paano ko pala makuha ang oxygen pag nabayaran ko na? Ayan, okay? Binasa na niya. Sabi niya, nasaan ka na? Nasaan ka ba? I remind you, please don't forget to receive after you settle the payment in 7-Eleven. Ba't siya bigla nag-English? Bigla siya nag-English. Because you'll need it before you go to second pen to pick up the oxygen, portable oxygen along with your valid ID. Sabi niya, okay. So ngayon, siyempre kailangan natin masiguro na mayroon tayong pipick upin. Kailangan natin makontak yung second pin na sinasabi niya para kung sigurado at makita natin yung product na sinasabi niya, tsaka tayo magbabayad sa 7-Eleven. So ito ang sasabihin natin.
Parang kinapipis nyo lang yung ano eh, yung message na ano na English. Kasi ano eh, ang bilis niya mag-chat eh. Boss, sir, tinawagan ko yung number, hindi, wala pong signal. Maninigurado lang ako. Diretsuhin ko na. Maninigurado lang ako bago ako magbayad sa 7-Eleven na mayroon akong pipick upin na pisa. Okay, ang sabi niya dito. Ang sabi niya, boss, nagtitrip ka po ba? O, sabi, grabe ka naman po, mang trip boss. Sabi niya ng ganon. O, kasi hindi mo binabasa ang chat ko katulad kanina. Oh. Sino ba nagsabi na walang pipick upin? Sabi, nagmumura na siya. Tang ina, cashier na yan. Ano ba pinagsasabi ng cashier? Sine-check mo ba complete address ko sa Lalamove? Okay. Sir, uulitin ko. Paano ko po makukontak yung pipick upin natin? At ano po ang ipapakita ko sa kanilang katunayan na mayroong resibo? Kasi ang halaga po ng oxygen, kung company ito, sigurado may official receipt. So ito kasi 7-Eleven lang. Sigurado, pag nagpakita ako ng resibo galing sa 7-Eleven, sigurado hindi ako hindi tatanggapin yung resibo na galing 7-Eleven kasi hindi naman ako ang kausap. Kasi wala pong nakalagay doon sa kanyang booking na kung saan ka mag-pick up, mayroon ka dapat tatawagan. Ngayon, sa kanya lahat ng number na nilagay doon. No? So, ibig sabihin, pag nagbayad talaga ako sa 7-Eleven, wala akong makukuhang oxygen. Siya lang daw ang kakausapin. Sabi niya, ako na kakausapin mo. Kanina mo pa ako kausap. Hini mo na ako maintindihan tapos gusto mo ulit ibang kausap. Ayaw niya ipakausap yung pipikapan natin ng oxygen kasi gusto niya siya lang kausapin. Ngayon magbabayad ako sa 7-Eleven. Okay, ayos ha. Grabe ka naman po, mang trip boss. Isipin mo na lang kaya kung ikaw mga ilangan ng oxygen. Isipin mo na lang kaya kung ikaw mga ngailangan na oxygen, mukha ba akong scam? Sabi niya, mukha ba akong scam? Nakikipag-usap ba ako sa Facebook ko kung scam at makipag-video call? Video call niya, totoo yan, nag-video call siya pero nasa loob ng bahay, madilim. Ibig sabihin, nasa madilim siya. Tetsuhin ko na siya ngayon. Nandito ako ngayon sa Capital Medical Supply, kaso sirado po ang iyong tindahan. Paano ko mapipick up yung sinasabi mo? Ganun na lang sasabihin ko. Sabi kasi niya, alas 10 pa daw magsasara ang tindahan, ang store. So ngayon, ang sabi niya, grabe naman boss, sobra. Sabi niya, grabe naman boss, sobra. So talaga naman talaga, sobra. Kasi ang pera, pag napadala mo na at pimaya at hindi mo naman kilala yung tao, hindi mo na makukuha kagaya nung dati. Kaya ayaw na nating magpa-scam, ayaw natin magpapaloko, lalo na sa mga pabuno na yan. Hindi ko kasi nabasa nung tiningnan ko yung booking na mayroon palang paabuno na 19. So na-accept ko na siya. So nilaro ko na lang dito. Okay? Para ebidensya, pipicturean natin yung tindahan para may report natin kay Lalamove. Kasi kailangan din na mayroon tayong ebidensya para pag nag-report kay Lalamove, mayroon tayong ika-counter.
ako na. Ngayon, kung nabayaran ko yung sinasabi niya sa 7-Eleven, saan ako dito mag-pick up ng item? Saan ko pipick upin yung oxygen na sinasabi niya? So, ibig sabihin, gumawa siya ng istorya para mabuo niya at mapaniwala niya ako na magbayad ako ng 1,999 dito, doon sa 7-Eleven para pumunta ako dito. Ngayon, inunahan ko na siya para makasiguro ako kung totoo ba yung address na pupuntahan ko. Totoo naman, kaso sirado. Ang sabi niya, 10 PM pa daw magsasara ang tindahan. Okay, ibalik tayo doon. Okay. Ano ba talaga? Alam na. alam. Sabi niya, alam na. Anong sarado? Nagsabi pa siya, anong sarado? Ba't ako mag-book ng sarado? Okay. Okay. Ba't daw siya mag-book ng sarado? Okay, kausapin. Okay po, kausapin ko po. Kausapin ko po ang sealer bago ko bayaran at makita ko ang Item. oxygen na sinasabi mo. Titingnan natin kung ano reply niya. Di bali, kung hindi man ako kikita ngayon, akala niya makakaisa siya sa akin. Pag mga pag mga kagaya niya, mga paabono, marami na po talagang na-scam, lalo na mga baguhan, hindi po nila alam, kaya siyempre atat na atat, kagaya sa akin noong una, atat na atat, siyempre nakakuha ka na ng booking, tapos ngayon, medyo mataas-taas pa ang offer, so, kagatin mo talaga yon, doon ka dadalihin sa paabono. Ngayon, kung okay sana kung mayroong item, wala namang item magbabayad ka sa 7-Eleven tapos walang item, magkikita. Ang sabi niya dito, ba't ako mag-book ng sarado? Babayaran sabi mo, wala pa yung pangbayad sa'yo. Ano ba talaga? Totoo, boss? Hello? Hello, sir. Good evening. Kasi ito po pala alam mo. May location sa dealer mo. Yes po. Please be advised this not in contain quality purposes, safety crime po and other lines destroys. For cancellation po, nagpapag-reserve po si client. Yes po ma'am. Lala mo po ito ma'am, services? Opo. Ma'am, nandito kasi ako sa pick-up location niya ma'am. Kaso nga lang, sarado yung tindahan. At gusto niya mangyari ma'am, babayaran ko po yung item bago ko puntahan yung visa po. Ngayon, tinatanong ko siya ma'am na gusto ko po makausap yung store mismo. Wala pong contact number na binigay sa akin. May binigay siya sa akin, hindi po makontak. Ma'am, pasensya na po kayo ma'am kasi Thank you po. Have a nice day. Okay po. naninigurado lang po ako. Okay guys, nireport ko na sa customer service ng Lalamove itong customer na nag-book kanina. At ang sabi po ng Lalamove ay sa kanilang pagre-review, totoo naman na mayroong booking at nagbigay ako ng ebidensya na pinuntahan ko yung lugar at sarado po yung store. At ngayon ay sinasabi ni Lalamove na naka-block na po yung user na nag-booking doon po sa akin at hindi na po siya makagamit yung account niya
hindi na po magagamit at yung number niya hindi na rin po niya magagamit na mag-book ulit. So gagawa na naman ulit yun na panibago para makapanloko. So ito lang po ang masasabi ko, kung walang magpapaloko, walang manluloko. Okay, God bless. Magkano kinita natin ngayon? Naghatid tayo sa Antipolo from Antipolo, Mandaluyong 639 plus Marikina, Makati 430 plus Bagumbayan, Mandaluyong 477. So nasa mga, tapos plus tip na 51. So nasa 1.5 yung ano natin, kita natin ngayon. Kumain tayo ng 130. So mayroon na lang natirang 1,370. So papagas tayo mamaya. Siguro ang gas natin ay nasa mga 600, ganon. Di bawasan natin yung 1,370 ng 600. So meron lang 770. Kakain tayo ngayon. Nasa mga halagang 150, 130. So may natitirang 600. 600 lang yung income. Mayroon tayong malinis na 600 pesos ngayong araw na ito. Kung binayaran pa natin yung ano na yon, yung 1,900, Wala na tayong kinita. tapal pa. Wala pa nadagdag, wala ring inano. Nabawasan pa. Ganda ng experience natin. Okay lang yan, anak. Babawi na lang tayo someday. Malay natin, sa susunod, makahukay tayo ng ginto. Sige po, maraming salamat sa iyong lahat. Salamat at nakapag-share kami ng aming experience ngayong araw na ito. At thank you sa inyong walang sawang pagsuporta. Yung mga nandyan pa, yung mga mamis and daddies, thank you. God bless sa inyong lahat. Okay. Paalam.